Purihin natin siya. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen, 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 amen. Panginoon, kami ay mga buhay na saksi, Lord, ng maranasan namin, Lord, at magpapatotoo kami sa karanasang ito ng iyong napakayamang biyaya at pag-ibig, Panginoon, sa aming buhay. Kung walang iyong biyaya, ay wala kami sa gabing ito, Panginoon. Maraming mga dahilan na pumipigil sa amin, Lord. Maraming mga circumstances, mga hindrance na inilalagay ang diablo sa aming harapan. Mga bagay na itinutulot mong dumating sa aming mga harapan. Subalit, Panginoon, ang kagalakan ng biyaya mo at pag-ibig mo ang nagdala sa amin sa lugar na ito, Panginoon. Hindi lamang upang ganapin ang aming mga tungkulin, ang aming mga bahagi, kundi, Panginoon, muling ipahayag sa iyo ang aming papuri at pagsamba, ang aming pasasalamat, Panginoon, dahil sa iyong napakayamang pag-ibig at biyaya sa aming buhay, O Diyos.
Walang katulad mo, Panginoon. Walang katulad ng iyong pag-ibig. Walang katulad ng iyong biyaya na aming naranasan na umabot sa aming mga pangangailangan. Narito kami, O Diyos, dahil sa iyong kabutihan at katapatan sa iyong mga salita. Muli, Panginoon, kami ay nagsusumamo, dumadalangin, Lord God. Samahan mong muli, Panginoon, kami sa gabing ito sa iyong mga salita. Walang ibang makapagbubukas ng iyong mga salita kundi ikaw, Panginoon. Ang magagawa lamang ng iyong lingkod ay salitain ang inilagay mo sa kaniyang puso. Subalit ikaw, hallelujah, ang may akda, hallelujah, at nagpasakda ng aming pananampalataya. Ikaw na rin ang may akda, Panginoon, ng mga salita ng buhay na ito, Panginoon. At ikaw lamang ang makapagbibigay ng unawa, hallelujah, ng kapahayagan upang kami ay tumibay, lumakas, at maging matatag, Panginoon, especially sa mga panahong ito. Kaya't, Panginoon, muli, Lord God, kami dumadalangin. Samahan mo kami, O Diyos. Tulad ng iyong pangako, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Patuloy ka magpakilala at magpakahayag sa iyong mga salita, mangusap, Panginoon. At kung may mga pagkukulang at sala, ang iyong mayamang dugo, ang iyong makapangyarihang dugo, ang patuloy na maglinis at maghugas, Panginoon, ng anumang mga shortcomings ang iyong biyaya at pag-ibig ang magpuno, Panginoong Diyos. At Panginoon, sa gabing ito, ikaw ay patuloy na madakila at maluwalhati sa aming kalagitnaan, Panginoon. At ang bawat isa, Lord God, ay maibigay namin, Lord, ang aming papuri sa iyo, Lord God, sa gabing ito. Ang aming pasasalamat, Panginoon, sapagkat walang ibang karapat-dapat, walang ibang mabuti, kundi ikaw lamang, Panginoon. Sa iyo, Diyos, ang aming papurit pasasalamat at pinagkakatiwalang lahat ng ito, Panginoon, sa iyong mabuting kamay. Pagpalain ng pangangaral ng iyong mga salita at, Panginoon, ang mga tagapakinig at ang mga puso na nakahandang tumanggap ng iyong pagtuturo, ng iyong pangungusap sa gabing ito. You deserve all glory and honor and praise. Lahat ng ito yung aming ibinibigay, binabalik sa iyo lamang sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen and amen. Palakpakan natin minsan pa ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Can we say praise the Lord? Praise the Lord. Amen. 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 Praise God. So let's open our Bible. Isang magandang gabi sa lahat sa oras na ito. Medyo nahahati ang aking kaisipan sa ilang mga bagay, mga kapatid, dahil marami namang pwedeng ipangaral. Pero iniisip ko kung anong leading ng Panginoon sa gabing ito na may pangusap sa inyo. But buksan natin ang 2 or 1 Timothy chapter 3 para sa pag-uusapan natin. 1 Timothy chapter 3. Patay ka. Praise God. 1 Timothy chapter 3, basahin ko na lang, mga kapatid. Basahin natin ang verse 14 and 15. Sabi ng verse 14, sa NASB version, I am writing this to you, hoping to come to you before long. But in case I am delayed, I write so that you will know how one should act in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and support of the truth. Can we say amen to His word? Amen. You may be seated, mga kapatid. As I understand, sa inyong gawain ng Miyerkules ay medyo iba ang setting. Naintindihan ko rin na pag Wednesday, usually talagang maraming wala. Dahil may trabaho or estudyante, o ano man ang kadahilanan. Pero mga kapatid, sa gabing ito ay nais ko pa rin na tayo'y magalak. Amen ba yun? Pwede niyo ba akong samahan na maging masaya tayo sa gabing ito? Amen. Praise God.
Now, ang ating paksa, ang ating kaisipan sa gabing ito ay iikot sa behavior or attitude. Kagaya ng ating teksto, binasa natin sa verse 15. At sabi ni Pablo nga na kung ako ay madelay, sabi niya, ako ay sumusulat sa inyo upang malaman ninyo kung paano dapat kayong mag-ugali sa bahay ng Diyos. At ang bahay ng Diyos ay hindi yung bato, hindi itong building. Ang tunay na bahay ng Diyos ay kayo, tayo mga kapatid. Amen. At ang sabi ni Paul sa sulat niya, ito yung Church of the Living God, the pillar and support of the truth. So, doon tayo ikot sa behavior, sa sinabi niya na how one should act in the household of God. Kung paano tayo mag-uugali, paano ang ating manners, ang ating attitudes sa house of God. Pero ang title ko is Attitudes of a Spiritual Person. Spiritual life ng isang believer. Ganon. Attitude of the spiritual believer or person. As I understand mga kapatid na parang medyo reserved tayo sa gabing ito, pero gusto kong bigyan ng emphasis ang pagiging open natin at maging expressive tayo, maging malaya sa kung ano man ang ipinadadama ng Panginoon sa ating mga espiritu at kaluluwa. Now, ang direction ng ating pag-uusapan ay may kinalaman sa progress sa buhay ng isang mananampalataya. I think, sasang-ayon kayo mga kapatid na hindi mabuti sa buhay natin bilang mga mananampalataya, hindi tama na tayo ang ating buhay ay stagnant. Di ba? Ang ating buhay ay stuck sa isang situation, sa isang kalagayan. Maaring iba-iba ang sukat, iba-iba ang mga pamamaraan ng Diyos sa ating buhay, iba-iba ang dealing ng Panginoon sa atin, pero mayroong isang layunin ng Diyos sa ating buhay. Ito ay upang magamit niya tayo, mga kapatid, na maging instrumento at ang ating buhay ay maging progresibo, especially sa ating mga paglilingkod. At hindi tayo magiging progressive sa ating paglilingkod kung stuck ang ating buhay. Ang ating mga personal life, ang ating mga Christian life ay stuck. Meaning, hindi na maka-move, hindi na makakilos, hindi na makapagpatuloy. No? Hindi ibig sabihin ng mga hindi nagpapatuloy ay yung mga nababackslide lang. Mga nawawala sa loob ng church, hindi na dumadalo. May mga nasa loob ng church pero hindi nagpo-progress. Diba? Mayroon ding mga dumadalo, mayroon ding mga nasa gawain ng Panginoon. Sa katunayan, ang iba dyan, mga musikero, mga mang-aawit. At ang siguro, isa sa pinakamabigat ay mga ngaral. Na nangangaral pero walang progress sa kanyang buhay. At yan ay posible, mga kapatid. Posible ng isang tao na kahit nasa likod na ng pulpito, ay pwedeng maging mabulaklak ang kanyang salita, maging maganda ang salita. Well, at the same time, ay hindi pa rin nagpo-progress sa kanyang buhay. Kaya nga, magiging maingat tayo. Ang payo ng banal na kasulatan, we have to try every spirit. Right? Test every spirit. At hindi yun magiging critical tayo sa iba lang na tao. This time, maging critical tayo sa ating sarili. Amen. I-criticize natin ang ating sarili. In relation sa ating pinag-uusapan,
Paano ba dapat tayo mag-behave? Ano ba ang attitude natin kung tayo ay mga spiritual na mga Kristiyano? May mga Kristiyanong nagkakasakit spiritually, hindi natin namamalayan. Pag ang bahay mo malapit lang, pero hindi ka nakakadalo, may sakit ka spiritual. Amen can say amen. Totoo yan. People are stagnant. Mga buhay ng Kristiyano na stuck na sila. Kahit lang yung pagdalo ng gawain, aagahan, hindi nila magagawa yan dahil stuck sila sa ganong condition. Spiritual condition na nagre-reflect sa kanilang actions. At yun ang attitude. The way they think, the way they behave, the way they act, the way kung paano sila mag-react at ano ang nararamdaman nila sa mga situations. Yun ang kalagayan ng mga tao pagka tayo ay mahiling mag-observe. Basahin ko lang isang statement ni Brother Branham habang tayo ay nagpapatuloy. Malakas ang ulan. Naririnig niyo ba ako? Okay lang? Okay, sige. Okay lang, medyo lakasan dito sa monitor. Parang medyo bingi lang ang pagdinig ko. Hindi ko masyadong marinig ang sarili ko. Okay, so, sa statement ni Brother Branham, faith is our victory. Sabi niya, that's sa paragraph E-11. Now, that's just about the attitude of the people. Just what I call drifters or floaters. Tinawag niya ang mga attitude ng ibang mga tao na na-observe niya. Sabi ni Brother Branham, ang tawag niya sa mga Kristiyanong ito ay mga drifters, floaters. The people who join the church is just about the same. Nakikita niya, na-observe niya ito. Siguro, hindi naman lahat, pero may na-observe siya. At sabi niya, I've often thought of floating and driftwoods. A driftwood it just hangs up in any kind of trash. Yung mga kahoy, sanga, or trunk ng puno na later on nabuwal, pagkatapos natuyo sa tabi ng dagat o kaya doon sa ilog. Pag high tide o low tide, itong mga driftwood na ito ay tinatangay sa agos o kaya naman nasa dagat, hinahampas ng alon, kung saan hahampas ang alon, yun yung mga driftwood sa mga shore, sa mga tabing dagat. It hangs up, nakasabit, kasama niya any kind of trash. Kung saan lang ito iagusin, saan lang ito tangayin ng alo, ng agos, nandun siya. Kung saan may basura, nandun siya. Walang nagde-direct ng kanyang buhay. So yun ang sabi ni Brother Branham, ganito minsan ng mga tao na floater. Alam niyo yung floater? Palutang-lutang lang. Kung saan ang problema ng buhay, agos ng buhay, sabi pa nga, kung saan ang malakas na unos, tatangayin ang buhay niya, andun lang siya as floater. That's just about the way that floaters does in the church or anywhere. Yun yung isang klase ng kahoy na na-observe niya ni Brother Branham. May mga buhay ng mga tao na floater lang. And it happens dahil may mga ugali, may mga attitudes ang mga tao. At yung mga hindi magagandang attitudes ay tapatan natin ng good attitudes. Or palitan natin, itakwil natin yung mga hindi magagandang attitudes at palitan natin ng mabubuting attitudes. Amen ba? Upang tayo ay hindi matulad sa mga floater. Meron tayong direksyon. Amen? At hindi tayo magkakaroon ng tamang direksyon sa ating Christian life kung hindi natin babaguhin ang ating attitude. Kung hindi natin
Sasanayin ang ating sarili na lampasan at higitan ang ugali natin kahapon. Kung kahapon at ngayon ay walang kaibahan, wala tayong mararating sa ating Christian life. So, una, familiar, sorry. Mabit. Familiar tayo sa mga talata. Sorry. So Hebrews 12 verse 1. Therefore, since you also have such a great cloud of witnesses surrounding us, let us rid ourselves of every obstacles, the sin which does easily entangles us, and let us run with patience the race that is set before us. So napakahalaga nun. Let us run the race. Isang napakagandang attitude. Thank you, brother. Suyo ka ng tubig. Salamat. Medyo sumabit mga kapatid. Medyo namalat ako. Let's run the race with endurance. So, unang attitude is running. So, pwedeng mic na lang para medyo madali kong iganon. Medyo talagang sakit. Sorry, medyo talagang masakit. Ngayon lang naman to. So let us run with endurance. Isang attitude ay ang running. Running for what? Kung ano man yung ministry, ano man yung ipinagagawa ng Diyos sa atin, napakahalaga ng attitude na ito, mental attitude. May mga Kristiyanong may mga Kristiyanong sapat na sa kanila ang magkaroon ng simpleng kalagayan, simpleng responsibility, simpleng, anong tawag niyan? Estado, or state. At hindi na sila nag-a-aspire for more dahil natatakot sila. Nagtatakot silang mabansagan silang mataas ang pangarap. Pero alam nyo ba na yun ang problema dyan, mga kapatid? Sa katunayan, kahit si Brother Mahanam nagturo siya, mahalaga na meron tayong ambition. Pero hindi basta ambition, dapat ay godly ambition. May mga taong sufficient na sa kanila actually ayaw nga nilang humawak ng ministry dahil ayaw nilang magkamali. Ayaw nilang mapahiya, ayaw nilang pagtatawanan sila, ayaw nilang magagalit ang mga tao sa kanila. Pag may mga nagre-react sa kanilang ginagawa, magre-resign yan, maghahanap niyang kapalit. O sige, kayo na lang. Ayaw nyo naman yung gusto kong mangyari, kayo na lang. Pero hindi ganun, mga kapatid, di ba? Pag mayroong responsibility ibinigay sa atin ng Panginoon, hindi tayo sapat sa kung ano lang ang ating naaabot. Meron pang gustong ipaabot sa atin ng Panginoon. Kailangan tayong may progress sa ministry. Kung ikaw ay song leader, then hindi lang dahil ikaw ay natoka na mag-song lead. Paghusayan mo ang iyong pagsasong lead. Kung ikaw ay isang preacher, then do your best, do your diligence ng pagsisikap ng pag-aaral, pagbabasa, dahil kailangan mong may progress sa karunungan, sa kaalaman. Dahil anong ipapakain mo kung hindi ka rin lumalago sa karunungan sa salita ng Diyos? You need to run. At ang running, ang purpose niyan is for progress. Yung spiritual life mo as a preacher, as a minister, as an elder, as deacon, as musician, you have to run for progress. Hindi congress, ha?
Baka isipin nyo, run for Congress pala, pastor. Hindi. Progress. Kailangan may paglago, sumulong tayo, tumakbo tayo para sa paglago ng ating mga ministeryo. Na hindi tayo makontento sa kung ano lang yung alam natin at natutunan natin. Kung meron tayong mga ipinaaawit na mga, hindi lang basta pagpapaawit, inaaral mo yung awit, kung biblical na pa ba yung inaawit natin. You need to grow. At kung hindi ka tatakbo, hindi ka mag-e-effort, kasi ang pagtakbo, mga kapatid, hindi naman yung takbo lang. No, you need to run. Ang sabi ng binasa natin, let's run with endurance. Dahil hindi magiging madali, kailangan mong i-endure. Ang pagtakbo sa ministry, sa mga bagay na pinagagawa ng Panginoon sa atin na hindi madali. So we need to endure. Kung meron mang mga sakit, meron mang mga resistance, meron mang mga kasama na yung minsan nagkakamali tayo at ang mga tao nakikita yung pagkakamali natin. Kailangan marunong tayo magpakumbaba at magpakorek kung tayo nagkamali. At hindi mag-stop. But instead, bumangon muli at ipagpatuloy ang takbuhin ng may pagtitiis. Amen ba mga kapatid? Kapag ang mentality, ang attitude na yan ay hindi gagamitin ng isang Kristiyano, kahit sabihin niyang siya isang spiritual life, hindi magpa-progress ang kanyang spiritual life. He or she will remain stagnant. You need to run. Let us run the race. At ang race na yan ay hindi kinakailangan palaging sa loob ng church, sa loob ng congregation. Mayroong mga takbuhin na ibinibigay ang Panginoon outside of this congregation. Pangalawa, dumarating ang mga panahon talaga na napapagod tayo. Naghahanap tayo ng kapahingahan. As I've said, familiar verses to, pero titingnan natin yung kaibang angle, ibang view. Psalms 23 verse 2. Sa verse 1 yan, the Lord is my shepherd, I shall not want. Familiar tayo. Sabi ng verse 2, He lets me lie down in green pastures. Kung ito kayo, kung tayo, ina-identify natin ang ating sarili, tayo ng mga believer tulad sa isang tupa, ang ating dakilang pastor, pinapangunahan niya tayo at inaalalaya niya tayo sa mga pastulan na masagana. Yan yung green pasture, ibig sabihin masagana na mga pastulan. Doon tayo kakain at bubusugin. Anong gagawin natin? Lie down. May panahon kung kailan tayo nag-e-effort na tumakbo para sa ministry, ipagpatuloy at magkaroon ng progress ang ating ministry. Meron ding mga panahon na tayo ay magpapahingalay din. Panahon para matuto kumain, mag-enjoy sa kasaganahan ng mga salita ng Diyos. May mga tao na kapag napapagod sa ministry, saan nagpapahinga? Yung mga barkada sa labas. Delikado yan. Busy sa ministry, tumugtog ng maraming taon, naisip niya, Pastor, pwede magbakasyon muna ako sa pagtugtog, magpapahinga lang. Okay. Pagkatapos na magpahinga siya, nagbakasyon. Kaya lang pagdating sa probinsya, ang mga kasama niya, mga barkada niya. That's so wrong. Kung tayo magpapahinga, gusto natin magpahinga, huwag kang lalayo sa salita ng Diyos. Rest, lie down sa salita ng Panginoon. I-enjoy mo pa rin ang Word of God. Hindi mahihiwalay sa diet natin ang Word of God, mga kapatid. Kahit sa panahon ng ating pagpapahinga, busy ka sa trabaho, busy ka sa kapatid natin, sa palengke, gusto niya na magpahinga din magtinda, no brother? Nakakapagod na rin. No, ang alam ko sa mga ganong business, madaling araw pa talaga, di ba? Tulog pa ang lahat, kahit yung manok hindi pa tumitilaok, gising ka na. Bibili ka sa nabotas o kung saan man, bibili ng isda o ng karne, ire-ready mo yan para alas 4, alas 5, yung mga tao, yung mga mamimili, alas 6, andyan na, nakalatag na yung mga paninda mo.
Habang ang iba nagpapahinga, natutulog na, ikaw naman nagliligpit pa lang. Napapagod ka, gusto mo magpahinga, okay, magpahinga, saka magpapahinga. Magbababad sa television, magbababad sa kung saan-saan, then lalong nasisira ang iyong spiritual life. Kung may oras ka ng lying down, doon ka magpahinga. Spiritual rest. Saan? Sa salita pa rin ng Panginoon. Right? Upang makita natin ang tamang direction ng Panginoon sa ating mga buhay at hindi tayo ma-derail sa kung ano man ang pinapagawa ng Panginoon sa atin. Pangatlo, no? Meron tayong running, meron tayong lying down, spiritual rest yan. Meron din tayong sitting. Luke chapter 10 verse 39. And she had a sister called Mary. Si Mary, anong ginagawa ni Mary? Pag nasa Panginoon o pagkasama ang Panginoon, she was also seated at the Lord's feet and was listening to His word. Kasama ito sa napakagandang attitude na kapag ina-apply ng isang Kristiyano, may panahon siyang umupo at makinig ng instruction. Right? Ang alam lang natin, mag-minister, may panahon ng tugtog, kanta, pero kapag tayo ay ginagabayan, nananakit yung tenga natin pag sinasasermonan tayo. May panahon din, you have to sit down and listen carefully kung anong instruction ng salita ng Panginoon para sa buhay mo. Pag wala kang panahon sa pag-upo at pakikinig, puro trabaho, puro serbisyo, kahit pa ikaw ay diakono, delikado yan. Kahit pa preacher, kahit pa pastor. May panahon din ng mga pastor, kahit ako naghahanap ng panahon, uupo lang at makikinig naman sa iba. You know. Sitting for instruction. Sino sa atin ang ready para makinig sa instruction ng salita ng Panginoon? May mga tao na may gustong ma-achieve sa buhay at ang kanilang pinupuntahan ng mga seminar ay mga business seminars, mga conference. They sit there, nagbabayad sila ng libo-libo para umupo at matuto dahil gusto nilang lumago ang kanilang business. How much more sa spiritual na mga bagay? Sa katunayan, ang ginagawa natin, walang bayad. All you have to do sa presensya ng Panginoon, sit down and listen for instruction. Pag ang ugaling ito ay hindi natin ginagawa, ang attitude na ito ay hindi natin ginagawa, wala tayong panahon para pakinggan kung anong instruction ng Panginoon. Gagawin natin kung anong gusto natin. At malinaw ang sabi na banal na kasulatan, ang taong gumagawa ng sarili niyang kagustuhan, anong tawag doon, Brother Venus? Backslider. Backslider in heart shall be filled with his own ways. Kahit matagal na tayo sa ministry, we sit down and listen for instruction. Humble enough para makinig. Pastor, ano bang payo mo? Ano bang masasabi mo, Pastor? Pero kapag ang payo ni Pastor laban sa gusto natin, ayaw na natin. Ayaw na natin umulit. Kasi alam mong kukontra si Pastor sa gusto mo. And that's a problem. Ayaw natin minsan magpapayo, you know. Ang madalas na nagiging example tuloy, yung pinsan. Pag magsasabi siya, hindi para humingi ng payo, para ipaalam lang, nagdesisyon na siya. Delikado yun, mga kapatid. Pag hindi tayo tiyak sa mga bagay-bagay at hindi natin naintindihan ng kalooban ng Diyos, hingi tayo ng paglilinaw. Pero alam nyo minsan, kahit hindi naman tayo humihingi ng anong tawag niyan? Ng payo. Yun lang, umupo ka at makinig. Kahit hindi para sa iyo yung payo.
Yung ikaw ay uupo at makinig at mag-observe sa kung ano ang sasabihin ng salita ng Panginoon. Later on, yung mga salita na yun ay magagamit mo para sa iyong personal na buhay. Di ba? Kasi may mga taong, ay, siya lang naman yung pinapayuhan, labas na ako dyan. Exit na siya. By the grace of God, siguro yun ang amin natutunan kay Pastor Franco, na kahit iba yung kanyang, alam yan, kilala nyo naman si tatay, si Pastor Franco, kahit tapos na siyang mangaral, kakain na lang kami. Ang ulam namin kapag medyo kulang ang oras ay, alam niyo na yun, miswa at sardinas. No, ready na, kakain na kami. Tapos na siya mag-sermon, tapos nang gawain, kakain na kami ng tanghali. Mga bandang 1:00, 2:00, sa every Sunday. Laging late ang lunch namin yan eh. Pero kapag talagang mainit na mainit pa ang sermon sa puso niya, sinesermon na niya ibang tao, kami nakikinig. Kami tagasalo ng sermon niya na hindi niya natapos. Yung sinasaway niya, hindi niya nakumpleto sa pulpito, kami mga kumakain ay i-review niyang muli. Kahit hindi para sa amin, we listen. Bukod sa ama namin siya, pastor namin siya. Pero yung mga wisdom na yon ay nakatulong para ma-develop ang mabuting spirito. By the time na ako'y lumaki na, naintindihan ko na, yun yung mga payo ng tatay ko dahil sa salita ng Panginoon, naintindihan ko na. Kaya pala. Pero hindi dahil hindi para sa atin ang salita o hindi dahil ang payo, ang instruction ay hindi para sa atin kaya wala tayong panahong pakinggan, ay isang maling kaisipan mga kapatid. Kahit hindi para sa atin, I suggest magandang attitude yan. Kung papayagan kang umupo ka at makinig, makakatulong yan sa iyo isang araw. Yan ay magiging wisdom sa puso mo na maiingatan. Pang-apat, Ephesians 6:14. Sabi ng verse 14, stand firm, therefore, having belted your waist with truth and having put on the breastplate of righteousness. Stand firm. Standing, ang attitude na to ay may kinalaman sa warfare, not in flesh and blood, no, kundi sa mga spirito sa kahanginan, sa mga kapangyarihan, powers of darkness, etc. We have to stand strong, firmly standing sa kung ano ang katotohanan na itinuro sa atin ng salita ng Panginoon, ng banal na kasulatan. We should learn how to stand firmly. Kapag hindi ganyan ang mindset, ang attitude ng mga believers, lagi lang silang umaasa sa mga manggagawa na magtatanggol para sa kanila. Of which, wala tayong laban, wala akong laban. Kung talagang hindi kaya, hihingi ka ng support. Brother, pakitulungan naman ako kasi hindi ko na kayang harapin ang mga bagay na ito. And that is right. Yan ay tama at mabuting bagay na ating gagawin. Pero kung palaging ganito, hindi tayo natututong tumayo sa ating sariling mga paa. Kinakailangan nating maranasan ang tayo ay manindigan sa kung ano ang tama na kalooban ng Diyos. Amen? At kapag naman napatunayan na ang tinatayuan natin ay mali, madali din tayo magsabing, okay, atras na ako, back down na, retreat na. Sorry kung nagkamali. Pero kapag tama naman ang ating tinatayuan, then sana'y bigyan tayo ng Panginoon. Nawa, bigyan tayo ng Diyos ng kalakasan na palaging nakatayo at ipaglalaban, contending for the faith which was once delivered sa mga banal. May mga taong hindi sila ready to stand for warfare. Especially kapag bagong converts, di pa nila alam yan. Sa spiritual na kalagayan, sila ay sabihin na nating mga baby, young believers.
Ang iba naman, mga bagong balik, mga bagong restored, mga bagong kababalik lang sa gawain. They cannot stand dahil kababalik pa lang nila. Diba? Mga na-backslide at babalik sa Panginoon. Di pa sila makatayo. Kumbaga mahihina pa ang tuhod, ang paa sa pananampalataya. They are learning again to walk by faith. And we understand, naunawaan natin yan mga kapatid. Pero may panahon na mahalagang maunawaan, maintindihan natin na hindi sa lahat ng panahon ay bata tayo. Amen? At nagsaway si Pablo na dumating na ang panahon na dapat sana kayo ay kumakain na ng mga karne. Pero narito, parang mga bata pa rin na kailangan, mga baby food. Dapat sana kayo ay mga tagapagturo na. Sa aklat ng Hebrews, di ba? Mabasa natin yan. Dapat sana ay mga tagapagturo na. Pero sa katagalan ng panahon na inaakala ni Paul na ang mga kasama niya, especially mga kalalakihan, ay mga 20 years na sa ministry. Imagine, 20 years na sa ministry, hindi pa rin ready to stand sa doktrina, sa teaching ng salita ng Panginoon. Then, naintindihan nyo na ang buhay niya ay stagnant. Dahil kung ang mindset, ang attitude ng believer na ito ay nagre-ready siya for warfare, nagre-ready siya sa spiritual warfare, inaaral niya ang salita ng Diyos, naghahanda siya ng mabubuting mga gagamiting mga talata just in case na ang dyablo ay haharap, ready ka to stand firm sa Word of God. Hindi para makipag-debate, that's another thing. Ayaw nga ni Pablo makipag-debate tayo at makipagtalo sa mga tanong na wala ng kabuluhan. Pero yung tama lang, yung salita ng Diyos, yung malinaw ng salita ng Panginoon na ipinahayag sa iyong buhay, you must also be ready to stand firm. Na ipaglalaban ang totoo, ang katotohanan. Hindi dahil ikaw ay mangangaral lang. Lahat tayo sana ginagawa ito mga kapatid. Ang pagtayo sa katotohanan ay hindi lang gawain ng mga ngaral. Tungkulin nating lahat yan, mga kapatid. Tungkulin nating lahat yan. Kung meron mang mga kakulangan sa karunungan, kaalaman, humihingi tayo sa Panginoon. Of course. But we need to stand firm. Maging handa tayong palagi sa mga spiritual warfare. At ang ating mga armas ay hindi, sabi ni Paul, hindi karnal. Ang ating mga weapons are spiritual weapons. Tinawag ni Paul sa Ephesians 6 na armor of God na ibibihis natin. Sabi ni Paul sa Ephesians 6 verse 10, be strong in the Lord and in the power of His might. At palagi kong binibigyan ng emphasis yan na ang be strong in the Lord ay hindi yung nasa presensya lang ng Panginoon. Maraming mga taong lumaki sa presensya ng Panginoon na backslide pa rin at natangay pa rin ang diablo. Alam niyo kung bakit? Dahil ang being strong in the Lord ay hindi yung pagbababad sa presensya niya. Sa praise and worship. Being strong in the Lord ay may kinalaman sa salita ng Panginoon. Ikaw ay kasing lakas lang ng kung gaano ka kalalim na nag-uugat sa salita ng Diyos. Dahil kahit ako ay anak ng pastor, babad sa gawain, lumaki sa ministry, pero kung ako ay hindi lumalago sa salita ng Diyos, isang araw mabubuwal din ako sa aking pananampalataya. Dahil ang aking foundation ay dapat yung Word of God. Yung aking strength ay dapat yung Word of God. Hindi yung presence of God. That's two different experience. It has to be by the Word. Kaya kung gusto nating makatayong, matibay, matatag sa pakikibaka, spiritual warfare, atras ka sa verse 10, be strong in the Lord and in the power of His might. Sa paanong paraan? Sa Kanyang mga salita.
Kahit babad na babad tayo sa praise and worship, puro ingay, papuri, pagsamba, kung ang mga tao ay hindi babad sa salita ng Diyos, hindi lumalago sa salita ng Diyos. Paano mo nalalamang hindi lumalago sa salita ng Diyos? Wala nga kagalakan magdala ng Biblia Wala nga siyang joy magbukas ng Bible, to bring the Bible and read the Bible. Paano malalaman lalago siya? Yung laging nagpupuri sa Panginoon? Yung laging kumakanta? Laging tumutugtog? No, mga kapatid. Huwag natin ma-misunderstand yung sinabi ni Pablo. Be strong in the Lord means be strong in the Word. Paano yung tatayuan ng salita ng Panginoon kung puro na lang tayo trabaho? Paano natin tatayuan ang pananampalataya kung wala tayong panahon sa Kanyang salita? Hindi bale, may linggo naman, magpe-praise and worship na lang ako. Hindi yan ang paraan para lumakas sa Panginoon. Kailangan natin lumago sa Kanyang salita. Jesus Himself, kayo ba naniniwala sa Jesus walang kasalanan? Right? Kayo ba naniniwala sa Jesus ay anak ng Diyos, anak ng kataas-taasan? Right? Naniniwala ba tayo na kilala ni Jesus na ang Kanyang Ama ay ang Diyos na makalangit, the Heavenly Father? Yes! Pero nang siya'y inatake ng diablo, anong armas ang ginamit ng Panginoon? Anong sabi niya? It is written. Pwede namang sabihin ni Jesus, Satan, babad ako sa presensya ng aking Ama. Kagagaling ko lang doon sa River Jordan, ako'y binautismuhan, at ako ay sinelyuhan ng Holy Ghost. Pwede niya sabihin yun, di ba? Pwede sabihin ni Jesus, I am sealed with the Holy Ghost. Kakagaling ko lang sa presensya ng aking Ama. Doon sa ilog, bumaba ang spirito kagaya ng kalapati. Pero hindi. Jesus said, it is written. It is written. That's so important, mga kapatid. We are ready, stand firmly, at ang dala nating armas, basahin yung Ephesians chapter 6, yung armor of God, lahat ng yun ay galing sa salita ng Diyos. Especially the last one, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Yung word doon, basahin nyo sa Greek word, hindi yan logos. Yung word dyan, rhema. Hindi lang pala na tayo ay sanay sa pag-aaral, sanay sa pagsasaliksik, at meron tayong mga reserved na mga notes para iharap sa diablo. No, hindi rin sapat yun. Ang Word of God, rhema, may kinalaman sa spoken word. Sinasanay din natin ang ating sarili kapag ipinagtatanggol natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Sinasanay natin ang ating sarili gamitin ng tama, bigkasin ng tama ang salita. Amen. Medyo mapapahaba ako dyan, mga kapatid. Tuloy ko na to. So, standing for warfare. Pangilan yon? Pangapat. Panglima. Pinag-usapan natin dito ay ang attitude ng isang believer para sa progress, paglago ng kanyang ministry, ng kanyang spiritual life. 1 John chapter 1 verse 7. Ayan, mga familiar verses lang, mga kapatid, ano? But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. 1 John 1:7. At ang attitude nito is walking in fellowship. How can a person, paano ang isang individual lalago sa kanyang spiritual life? Wala siyang panahong lumakad kasama ng kapwa niya mananampalataya. Sa isang, when I was, bata pa tayo siguro, ako, elementary ako, nang marinig ko yung kaisipan, no man is an island. At yan, principle din ng Bible yan. Hindi tayo mabubuhay sa ating sarili. We need one another. Sabi ni Paul, hindi pwede magsabi na, hindi naman ako bibig, bahala na yung bibig, basta mata ako. Wala akong pakialam sa dila, sa tenga, kasi basta kamay ako. No, sabi ni Paul,
Bagkus, mas pinahahalagahan ng Panginoon yung mga mahihina. At tayong lahat ay sangkap ng isang katawan, bahagi ng katawan, lahat tayo connected sa isa't isa. At hindi tayo makaka-move, makakakilos, makakagawa, hindi magpo-progress ang ministry kung tayo ay divided and we walk each other way, kanya-kanyang daan tayo. Hindi pwede, mga kapatid, hindi makakatulong yun sa ating paglago. We need to walk for fellowship. At yung paglakad sa fellowship na yan ng kapwa mo mananampalataya, nalalaman mo, minsan nalalaman mo yung sikreto ng buhay niya at may panahon naman, ikaw naman nag-o-open, brother, tayo lang, atin lang to, meron lang ako gustong ilabas at gusto ko lang that's fellowship. Pray for me, isama mo sa prayer, brother, sister, isama mo ako sa prayer. Fellowship. And then may Word of God kayo natututunan, nagsisharing kayo sa Word of God. You grow together. That's fellowship. Kung hindi rin tayong lumalagong magkakasama, di anong ginagawa natin? Wala. Chismisan. Di ba? Magkikita ka aga-aga, nag-uusap na. Ang pinag-usapan, wala lang, buhay ng ibang tao. It's not helpful. Hindi nakakatulong sa ating Christian life. Pagkos, sinisikap natin, pag tayo nagsasama-sama, may mabuting mga usapan, mabubuting mga kwentuhan na nakakatulong sa ating pananampalataya. Hindi mo rin, sabi ng Bible na, iron sharpeneth iron. So kapag ang iron ay may kasamang rubber, ay hindi makakatulong yan. Mapupudpud lang yung rubber. Para tumalas yung iron, ang kasama niya, ang dapat na kasama niya ay iron din. And we need one another. We need to walk with one another. We must have true fellowship para tayo mag-progress. At kung ang mas madalas mong ka-fellowship ay I would say, madalas mong kasama ay unbeliever at wala ka ng panahong makapiling ang mga kapwa-believer, eventually mauubusan ka ng strength. Kasi palagi mong kasama yung unbeliever. Wala kang panahon para makasama, makakwentuhan, makasharing ang mga believer. Madidrain ka niyan, kapatid. Kahit anong sabihin at, hindi, ang lakas-lakas ko na, ang tagal ko na sa ministry, ang tagal ko na sa pananampalataya. No. Sabi ni Pablo, mag-ingat siyang nakatayo. Baka mabuwan. Kahit na tayo ay nagsasabing malalakas na, it is still better na mas marami tayong panahon hanggat maaari, may panahon tayong palaging kasama, ay kapwa natin mananampalataya. Pamilya tayo sa kaisipan o kasabihang, same feather flocks together. So kung talagang mananampalataya tayo, ang palagi mong hinahanap, ka-sharing, kasama, kakwentuhan, kapwa mo mananampalataya. At yung fellowship na yan, yung walking na yan, para sa fellowship, you walk. Meron bang walk na nakatayo? Kanina yun, nakatayo tayo, standing for warfare. This time, walk. When we say walk, metaphor yan eh. Pag nag-walk ka, ibig sabihin, every step, kasama mo siya along the way. I'd rather be, mga kapatid, na ang bawat akbang ay kasama ko ang payo ng aking pastor. Kahit sabihin pang wala ka ng ibang ginawa, kundi kumapit kay pastor, okay lang. Basta I'd rather be, laging may payo ni pastor. Walking for fellowship. May gabay niya, may paalala niya. Kaysa tumayo na nag-isa o lumakad ng mag-isa na later on, wala na palang payo ng salita ng Panginoon. Palayo na pala yung lakad ko. Hindi ba't napakaganda na habang naglalakad tayo, kasama natin ay kapwa natin mananampalataya. Para kung meron mang maliligaw na hakbang, meron agad hawak, oy brother, oy sister, balik. Pero alam nyo, kadalasan ng mga tao, meron silang hakbang, ayaw nilang ipaalam. Meron silang mga steps. Kasi alam niyo ang sanlibutan, may ganitong mindset ang sanlibutan. Basta gumawa ka lang ng tahimik. Huwag ka na magdaldal. Let your action speaks louder, sabi pa nga. May payo rin ng Biblia, si Pablo, may turo din yan. Gumawa ng matahimik. Pero yun, meaning nun, ay huwag ka nang maging huwag ka nang maging busybody.
Yes, do your job, trabaho, aral, ministry, gawa ng tahimik. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka nahihingi ng payo ng kaibigan. 2 is better than 1. Amen? And 3 is even better. Especially kung yung pangatlo sa ikid na yan ay ang Panginoon na mismo. Sabi ng Panginoon kay Adan, Adan, hindi mabuti na ikaw ay nag-iisa. Right? Kaya meron kang kasama. Ibinigay ng Diyos, kabiyak ng iyong buhay para makasama mo. Amen ba mga kapatid? Pero may problema. Yung lumalakad kang hindi balanse ang pamatok. Dito papasok yung sinasabi ni Pablo na hindi mabuti na makikipasan tayo ng hindi balanse. Unbalanced yoke with the unbeliever. Alam niyo kung bakit? Dahil kung ikaw ay believer, meron kang responsibility, meron kang mga pananagutan, meron kang mga responsibility or let's say purpose ng Panginoon sa buhay mo na gagawin mo. Pinaka-basic, mag-alaga ng pamilya, magpalaki ng mga bata, yung mga anak ninyo na ibibigay ng Panginoon ay palalakihin nyo ng mabuti. Pero kapag hindi balanse, hindi maganda ang takbo ng buhay. Bakit ayaw ng Panginoon na hindi balanse? Dahil ang yoke na yan, sa mga responsibility na yan, yung burden, yung purpose sa buhay, kapag ikaw ay believer at ang kabilang pumapasan ng responsibility ay unbeliever, mahirap maglingkod sa Panginoon na hindi balanse. Mahirap gumawa kahit ang dami mong gustong gawin sa Panginoon pero yung asawa mo unbeliever. Ang hirap. Parang gusto mong dumulong sa gawain, yung anak mo hindi mo alam kung saan sasama. Kay mama, kay papa. Yun ang dilema. Mas maigi yung lumakad ka ang pareho kayong believer. Yung burden niyo sa ministry, sa buhay, at yung mga purpose ng Panginoon sa inyong pamilya, sa inyong tahanan, balanse yung dinadala. Nagtutulungan. Amen ba mga kapatid? Balanse yung pinapasan ang mga burden. Pero kapag hindi balanse, ibig sabihin ang isa believer, ang isa unbeliever. Ang hirap pasanin yan. Ang laging nagtitiis dyan usually ay yung believer. Dahil siya yung palagi magpapatawad, siya yung laging uunawa. Mananalangin, idalangin mo na lang Brad, idalangin mo na lang sis. Pastor, hindi ko na kaya, kaya magbabackslide na lang din ako. Ayoko na, ang hirap pala ng ganito. Exactly. Pero thank God, may mga tao na kahit man nung una, ang mga asawa nila ay unbeliever, by the grace of God, inabot naman ng Panginoon. Amen? And later on, tinawag ng Diyos at nakasama, kaya yung kanilang pasaning burden para sa Panginoon, balanse na. Amen. Ganon din sa magkaibigan. Kapag ang kaibigan mo, madalas mong kasama yung unbeliever, most probably, ang hirap yan mga kapatid. Kapag ang best friend mo ay unbeliever, palagi kang napoprovoke mag-compromise ng Word of God. Parang hindi mo mahindian dahil ang BFF mo ay unbeliever. Lagi kang nagkakasala sa harapan ng Panginoon because of that. Better yet, pumili ka ng kaibigan, believer na rin. Maging kaibigan na bawat takbang ng iyong buhay kasama mo siya, na kayo ay parehong mananampalataya. Lalakad kayong magkasama sa liwanag ng salita ng Diyos. Amen. At kung yan ang attitude ng mga believer, then merong progress ang ating Christian life. Hindi tayo mga floater. Lumalakad ka may purpose pa rin, may progress pa rin ang ating buhay. Hindi tayo nakalutang lang sa ere. Naka-stuck ang ating Christian life. Acts chapter 3, verse 8. Itong lalaki na sa verse 7, sabi ni Peter and ni John, anumang bagay, wala kami, but what we have is this, sa pangalan ng Panginoon, rise up and walk.
Sa verse 8, Acts 3 verse 8, and leaping up, he stood and began to walk. He entered the temple with them, walking and leaping and praising God. Alam niyo na may panahon sa buhay Kristiyano natin, hindi sa lahat ng pagkakataon nakatayo lang tayo, o naglalakad, o nakaupo, o nagpapahinga. Meron ding panahon ang ating pananampalataya ay tumatalon sa kagalakan. Right? Leaping. At ang pagtalon mo, expression ng ecstasy or joy, unspeakable joy. Lumulundag sa kagalakan, papuri at pasasalamat sa Panginoon dahil sa Kanyang dakilang bagay na ginagawa sa ating buhay. Alas 8 na. So, konti na lang mga kapatid. Finally, last, Isaiah 40 verse 31. Yet those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weary. Sa lahat ng attitudes na yan, ito yung pinakamaganda. Yung ikaw ay lilipad, papailang lang. Right? Mount up with wings. At anong purpose ng mounting up na ito? For elevation, exaltation, and elevation. Ito isang attitude na nade-develop sa atin habang tayo lumalago at natututo sa mga salita ng Diyos. We begin to fly high. Lumilipad ang ating spirit, ang ating experience sa presensya ng Panginoon. Ang ating understanding. Hindi ito yung paglipad na walang direksyon. You have wings of an eagle upang lumipad sa karunungan, sa presensya, sa mayamang salita ng Diyos. Samantalang ang mga taong floater, nandun lang sila kung saan may basura, kung saan ang agos ng tubig. Pag sabi ng dyablo, umiyak ka, malungkot ka, mamroblema ka, wala kang pera, wala kang trabaho, sige, manlamig ka, mag-backslide ka, lumayo ka dahil walang nagmamahal sa'yo. Siyempre, lahat ng discouragement. Wala na, wala ka ng pag-asa, wala na. Go out and wala na. Wala nang makakaala, wala kang kaibigan, walang ganito, wala. Floater. Kung babalikan yung statement ni Brother Branham doon, yung isang example na binigyan niya, yung comparison, yung opposite. Kung ang driftwood ay isang klase ng kahoy na inaagos lang ng tubig, sabi ni James, toss to and fro. Sabi ni Paul sa Ephesians chapter 4, inaagos lang ng waves kung saan-saan. Ang opposite niyan ay ang kahoy. Na yung kahoy na yon ay hinulmahan, inanyuan, dumaan sa lagare, meaning lahat ng mga pagtuturo, disiplina, ang kahoy na dumaan sa katam, alam niyo yung katam? Ang kahoy na dumaan sa liha ng master, ang kahoy na pinukpok ng martilyo, ang kahoy na tinagusan ng malalaking pako. Ito yung kahoy na nagpatianod ang kanyang buhay sa kamay ng master. Pero hindi siya driftwood. Ginawa siyang bangka. Kahoy din siya, kagaya ng driftwood, pero ang buhay niya may direction. Nakuha niyo mga kapatid? Yung buhay niya may direksyon. May nagtitimo ng kanyang buhay. May nagmamaneobra ng kanyang buhay. Kaya ang buhay niya hindi lang kung saan may agos at hangin. Ang buhay niya ay ginagabayan ng Panginoon. May progress ang life niya. Kasi yung mga driftwood, bahala na si Batman. Bahala na. Basta dadalo lang yan. Hindi yan uupo, hindi yan makikifellowship, hindi yan, wala yung panahon. Hindi siya nagbibigay ng effort, basta dadalo lang yan, makikikanta, wala, buhay. Ang buhay niya ay parang driftwood lang. Kung saan may haagos ng tubig, problema, lalo ekonomiya natin, ako tumataas na naman ang diesel, ang gasolina.
Iiyak na tayo, Panginoon, ang hirap na ng buhay ko, kapagod na, parang tayong driftwood na wala ng direction because of economic crisis, because of the trials and troubles at, well, a little tribulation na ating nararanasan somehow. Di ba? Pero kapag tayo ay guided, may disiplina, right? Meron tayong attitude bilang mananampalataya. Unang-una, we know how to run. May progress, may effort, may panahon din ng lying down para mayroong spiritual rest. May panahon din tayong sitting down to hear God's instruction. At may panahon tayo na nanindigan sa pakikibaka, ipinagtatanggol ang pananampalataya. May panahon din tayo para lumakad kasama ng kapwa mananampalataya. May panahon tayong nakikigalak, sabi ng banal na kasulatan, kapag ang iba ay nalulungkot, ay damayan natin sila. Pero kapag may masaya, makigalak ka para sa kanila. At may panahon din, tulad ng mga agila, ang iyong spirito ay lumilipad sa presensya ng Panginoon. Pumapailang lang. With God's word, God's wisdom, ikaw ay tulad ng isang agila na na-exalt, meaning na-elevate ang iyong kalagayan. Then I believe kung ang attitude nito ay ipinamumuhay natin, I believe so. Ang buhay natin bilang mananampalataya ay hindi magiging stagnant. Hindi tayo floater. May mga believer na tinawag sila at first bilang mga musicians, later on naging mga MC, song leader, and preachers, and then eventually magiging mga pastor. Mga kapatid, huwag tayong masanay sa kaisipan na ang tanging pagtawag lang ng Diyos sa atin ay ang yumaman o magkapera o maging stable ang buhay, mai-provide ang pangangailangan natin sa pamilya. Lahat ng yan ay mabuti. Pero ang totoong pagtawag sa atin ng Panginoon, hindi ang earthly things. Ang totoong purpose ng pagtawag sa atin ng Panginoon, gusto Kanyang gamitin upang yung mga nawawala pang mga anak niya ay matawag, mailapit sa Kanyang paanan. Sino ang gagamitin niyang instrumento? Ang Kanyang iglesia. Ang mga tao sa loob. Amen po ba mga kapatid? Do you believe that? Sangayon ba kayo na tayong gagamitin ng Diyos? Pero kung hindi tayo ready magpaakay at tayo ay floater lang sa loob ng church, walang direksyon ng ating buhay, hindi tayo magagamit ng Panginoon. Pag takot tayong lumipad, alam niyo minsan na ikwento ko lang sa inyo. Well, ako'y nagkaroon ng kaisipang mag-step down. Hindi dahil galit ako o ayaw ko na. Iniisip ko mga kapatid, baka may tao nang pwedeng pumalit sa akin, humalili sa akin. Dahil parang masyado na akong naiinip sa loob lang ako ng church dahil gusto kong lumabas at iniisip ko, pwede pa akong magamit ng Panginoon sa ibang paraan, hindi lang para maging pastor. I'm trying to say na, I would say, merong inspiration sa puso ko na I want to be used somewhere else. Parang ganun. Dahil yun ang tanging layunin ng buhay natin. So God can use us. Hindi para ma-stuck sa isang lugar, kundi tayo magamit niya eventually later on. Pag tayo ay ready na at siya ay nakahanda na rin gamitin tayo, magamit tayo hindi lang sa loob, kahit sa labas din ay magamit tayo. Pero hindi tayo magagamit ng Panginoon kapag hindi tayo nadidisiplina ng maayos. Gusto ng Panginoon gamitin pa rin ang di ba sabi ni Pablo, hindi yung mga baguhan. Siyempre, yung may mga sapat ng kakayahan, sabi niya kay Timothy, yung mga up to teach, yung may kakayahang magturo. Kahit luyaw sa pagkanta, basta may kakayahang magturo, okay na yon. Kahit wala sa tono umawit. Dahil kailangan ng Panginoon ang mga bibig, ang mga buhay ng tao na magagamit niyang maipangaral ang Ebanghelyo. Mga kapatid, I'm closing. Huwag natin payagan ng ating mga buhay maging floater, stagnant, at walang direction. Brothers and sisters, let's all have godly ambitions. Ayusin natin yung ating attitude sa Panginoon. Gagamit tayo ng Diyos sa maraming paraan.
Hindi man pare-parehong pagkatawag, pare-pareho ng sukat ng pananampalataya at biyayang tinanggap sa Panginoon. Kapag tayo ay laging handa, magagamit at magagamit tayo ng Panginoon. Purihin ang Diyos, palakpakan natin ang ating Panginoon. Let us bow our head and let us pray. Aming Diyos, purihin ka, luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Salamat sa iyong mga salita ng buhay. Panginoon, ito'y magamit mo sa pagtuturo at pagsansala at pagdidisiplina ang aming mga buhay upang kami na nasa katwiran ay patuloy na mag-mature, Lord, sa iyong mga kalooban. Panginoon, it is by your grace alone, Lord God, na magagawa namin ang mga bagay na ito. Salamat na inilagay mo sa aming puso ang desire to do these things, Lord. Ang mga attitudes na ito ay magpasimulang may apply namin, Panginoon, the way we think and we feel at kung paano kami magbibehave sa iyong household. At Panginoon, wala kaming ibang layunin, Lord, kundi ang ikaw ay maluwalhati at madakila. We give you all the glory and honor and praise. In the mighty name of Jesus Christ. Amen.